Magandang tanghali po sa lahat. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos ay nag-umpisa na pong nagtatalaga ng kanyang cabinet members. Una dito, ito pong si Inday Sara ang itinalaga niya dyan po sa Department of Education. Pero bago yan, mangyaring mag-subscribe na muna po kayo sa ating mga kaubayan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. At paki-like na lamang po ninyo, share sa inyong mga kaibigan, at click na rin din po ninyo yung notification bell. At mag-subscribe kayo sa Money TV Komentaryo. Yan po yung ating channel. At katulad po ng ating pag-usapan ngayon, ay ito pong si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos ay nag-umpisa na pong nagtalaga ng kanyang cabinet members. Tulad nga po ng ating sinasabi, ito pong si Inday Sara ay inilagay niya po doon sa Department of Education na kung saan kaagad ito ay sinalo ng mga opposition o ni Risa Hontiveros, at ito ay biglang tinututulan na akala mo naman may karapatan siyang tumutol riyan na hindi pa nga po nakaupo yung ating mga nahalal na Pangulo, Bongbong Marcos at si Inday Sara, ay inupakan na po kaagad. Ito po ay hindi katakataka sa mga karakter ng oposisyon. Ito pong si Risa Hontiveros ay agad itong nag-react na hindi niya naunawaan at bakit hindi na lamang po hintayin na makaupo ito at maproklama na sang-ayon po sa batas. At kung makaupo na sila, pwede po siyang mag-react, at iyon po naman ay lahat ng appointed ng presidente para po sa cabinet secretary ay dadaan po ng commission on election niya, commission on appointment yan. E di abangan niya doon. Kung nakalusot siya sa pagkasenador, si Risa Hontiveros, di abangan niya doon, doon siya tumutol kung gusto niya. Pero sa ngayon, ay wala pa po kayong karapatan na mapakialaman ninyo yung paghahanda ng nailik na bagong Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos. At si Inday Sara naman ay abogada. At kung edukasyon lang ang hahanapin niya, siguro naman sobra-sobra ang qualification nito bilang abogada. At ito ay inaasahan at pinagkakatiwalaan ng Pangulong President-elect Bongbong Marcos sapagkat dito nakitaan ng potensyal si Inday Sara na magkaroon ng maayos na disiplina yung mga kalakaran ng edukasyon. So yan po. At pangalawa na itinatalaga ng ating newly elect President-elect Bongbong Marcos ay ito pong si dating MMDA at Chairman Benhur Abalos. Ito po ay abogado din po ito. At itilaga ni Pangulong ni President-elect BBM yan po sa DILG or Department of Local Government. Siya po ang magiging kapalit ni Secretary Anyo. At ito po ay kilala na bilang campaign manager ni BBM sa kanyang kampanya at matalik na kaibigan ni BBM. Ito ay
qualified din ito masyado o higit pa ang kanyang kaalaman dito po sa uh, pag-manage nitong DILG. Siyempre, mayroon din pong mga ngayon na mga reports na ating natatanggap na ito pong si Attorney Marcolita Rodante Marcolita ay inaasahan din po itong itatalaga ng President-elect Ferdinand Bongbong Marcos dyan po sa Department of Justice. So napakaganda po yung teamwork, mga kababayan, sapagkat sang-ayon sa aking nakita na itinalaga ni BBM sa kanyang magiging kabinete ay napakaganda iga nga itong teamwork na ito, sapagkat maliban na sa kwalipikado, puro abogado, ay malaking tulong po ito sa gabinete ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Ito pong si Atty. Marcolita ay nakilala po ito. Una, tumakbo po ito ng pagkasenador, pero palibhasa ay hindi natin ikapagtataka na mayroon pong pag-withdraw na nagaganap sa kanyang kandidatura doon sa panahon ng kampanya. Hindi natin alam kung anong dahilan. Ngunit ito ngayon ay inaasahan din po natin ito, bagamat hindi pa kumpirmado. Pero may mga reports na ilalagay ito diyan po sa Department of Justice. Ito pong isa, mga kababayan, ito pong si Professor Clarita Carlos ay ganun din po, inaasahan din po ito na ilalagay o itatalaga diyan po sa Department of Foreign Affairs. Ang sabi nga ni Professor Carlos ay kung pagbibigyan siya ay tatanggapin niya po talaga daw yung pwesto. Pero hinihintay niya po yung kumpirmasyon nito kung gaano katotoo. Pero para sa akin, mga kababayan, ay pabor na pabor ako diyan po sa kay Professor Clarita Carlos na milagay sa DFA. So yan po. Malalaman natin yan sa susunod na mga araw. So, itong si Risa Hontiveros, wala nang itong ibang magagawa kundi mag-aabang ng mga anong makikita niya na hindi pa siya karapat-dapat doon makikialam, ay hindi pa nakaupo yung mga tao. Ito ay trabaho ito ng President-elect Bongbong Marcos na maghanda para po sa kanyang pag-take over pagkatapos ng proklamasyon ng Kongreso. At wala nang magawa itong iba si Risa Hontiveros, hindi na lamang makapaghintay doon sa Senado, sapagkat dadaan naman sa Senado ito, ay di doon niya tutulan ito kung ayaw niya. Hindi naman po pwede na ikaw, Risa Hontiveros, ang magtalaga ng tao na ilalagay ng sekretary dyan. Anong klase ka? Ay sinasabi ko nga po doon sa unang video natin, ay dapat doon ka na lang, Risa, hindi ka na tumakbo ng pagkasenador, doon ka na lang, bumalik ka na lang doon sa PhilHealth, kasi doon sa PhilHealth maraming pera. Nung ka na makikialam ka dito sa trabaho ng Pangulong na halal na si BBM. Pakialaman mo, sabihin mo, dapat ang ilagay dyan ay Master sa Education. Kaya ano palagay mo kay Inday Sara? Hindi Master sa Education? Hindi basta Cabinet Secretary yan. Vice President yan. Risa, baka nakalimutan mo yan.
Vice President yan at hinalal ng 31 million ng taong bayan. Kaya mo ba yun? Tapos wala ka, bastos ka? Kung kaya mo yung 31 million, tumakbo ka muna ng pagkapangulo o Vice President. Ayan eh. So, itong dilaw na ito ay siya lang ang nakapasok dyan sa Senado. Pero nakapagtataka naman nga itong ating mga kababayan, ibinuto pa itong kupal na ito. Wala namang silbi ito. So, karapatan po yan sa ating mga kababayan na maghalal. Ngunit sinasabi ko po sapagkat hindi ko po nagustuhan yung kanyang pag-asta na pakikialaman yung trabaho ng bagong President-elect na si BBM. Yan po. So dito mga kababayan ay pag-usapan naman natin itong isa pang issue na nagaganap ngayon. Itong kampo ng Dilawan or Pinklawan. Ito po si Leni Robredo, mga kababayan, ay nagpunta na ito ngayon doon sa Amerika, doon po sa New York dahil nga po daw sa graduation ng kanyang anak. Lahat po sila, kanyang pamilya, ay naroon. At bagaman naroon siya, ay mayroon po siyang patuloy na sinasabi na tuloy na po yung laban. Alam natin, bagamat patuloy silang umaatake laban sa kay Marcos bilang nanalo at inihalal ng 31 million katao. Ang mga grupong ito ng Pinklawan na ito ay wala po talagang modo ito. Napakabastos. Normal ba naman ang pag-iisip mo? Kandidato ka, natalo ka. Dapat mag-concede ka. Hindi yung ipagpatuloy mo yung laban mo. Na natalo ka na nga, ipagpatuloy yung panglaban mo. Ano ibig mong sabihin, ipagpatuloy yung laban mo? Tapos, mayroon pang ano-anong mga sinasabi niya. Ito po babasahin ko. Kakapasok lang ito na balita, mga kababayan. Dito po sa Manila Bulletin. Ito po. Tingnan po ninyo yan. Babasahin ko sa inyo. Laila Alcacid shared a photo of Vice President Leni Robredo holding a broomstick with the word, "Ipamalo natin to sa magnanakaw," printed on it. The image was from the VP's Facebook live video. Ayan po, papakita ko sa inyo ito. Ayan po. Pamalo daw natin ito sa magnanakaw. Biro mo yan? Yan ba'y statement na tumatakbo o kasalukuyang Vice President na natalo sa pagkapangulo pagkatapos kung magsalita wala sa hulog? Anong klaseng Vice President ka, Leni? Maliban na sa hindi ka tanggap-tanggap ang pangungusap mo na yan. Bastos ka. Ipamalo natin to
sa magnanakaw. Mantakin mo na ba naman yung salitang yan? Vice President ka, tapos ganyan ka kabastos. Hanggang ngayon, hindi ka nag-concede. Anyway, hindi ka naman pinipilit ng taong bayan at kahit sa kampo ni Marcos na mag-concede ka. Kilala ka na. Kaya nga po kayo natalo dahil dyan sa asta ninyo na yan. Puro kabastusan kayo. Ito pa, Madam, I love you. Si caption, ano sabi dito? Ito ang sinasabi. Babasahin po natin, pagpatuloy natin. Ibinahagi ni Laila Alcacid sa kanyang IG, Instagram story. Ang screen grab na litrato ni Vice President Leni Robredo habang may hawak na walis at may nakalagay na ipamalo natin to sa magnanakaw nang magsagawa ang presidential candidate ng Facebook Live. Si Laila Alcacid ay anak ni OG Alcacid at dating misis na si Misil Van Emiren. Ayan po. So dito, itong mga kabastusan na ginagawa nito ni kampo ni Leni ay bahala na po kayo dyan mga kababayan. Pwede po kayong mag-react dyan. Kung ano pong sasabihin, mag-comments kayo dyan sa comment section. Papakita ko po uli sa inyo. Ayan po. Kung matino ba naman yung mga ganyan tao, Vice President, ganun kabastos. Natalo lang sa eleksyon, hindi matanggap na natalo. Tuloy daw po ang laban. Sang-ayon sa kanya. Anong laban itutuloy nyo? Yung bang pinagmamalaki ninyong rally? Kung rally lang naman pag-usapan. Pwedeng tapatan yan sa mga Marcos supporters. Yan pang hanap ninyo, gulo. Nakahasik kayo ng inyong lagim dyan sa publiko. Mas buti pa sa iyo, doon ka na lang sa Amerika tumira. Huwag ka nang umuwi dito kasi hindi ka naman kailangan dito Ayan po, mga kababayan. Kaya, itong mga bastos na pinglawat na ito, si BP Leni at si Senator Kiko Pangilinan ay nag-uusap pa. Sila sabing nagpapasalamatan sa isa't isa at tungkol po sa kanilang kampanya na ang kinalabasan ay natalo at nag-iyakan. Kasi nga daw po sila, kaya nga daw po sila nag-iyakan kasi dahil nga po daw sa mga supporters ng Uniteam, sa mga bumuto ni Marcos, kaya daw po sila nag-iyakan. Ano? Bakit nyo kami pag-iiyakan? Walang dahilan na umiiyak kayo sa amin. Yan po yung katuwiran nila. Inilihis nila yung totoong isyo na kaya sila umiiyak dahil hindi nila matanggap yung pagkatalo. Ay mantakin nyo yung mentalidad sa mga taong ito. Ay, hindi lang matanggap yung pagkatalo, pagkatapos ibintang pa sa mga Marcos supporters yung kanilang pag-iyak. Sipin niyo yan mga kababayan. Kaya itong mga dilaw na ito, hindi na dapat ito pansinin. At may mga banta sila na mga rally. At titingnan natin kung ano po ang magagawa nila. So pansamantala mga kababayan ay
Yan lamang po ang muna ang ating pag-usapan. Hanggang pong sa susunod natin na video. God bless all.